Narito na ang PTV Balita ngayon. Mahigit 200 aftershocks na ang naranasan matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Humingi tayo ng update mula kay Rod Lagusad Live. Rod? Naomi, inalis na ng PBOX ang inilabas nitong tsunami warning kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa baybayin ng Davao Oriental. Bandang 1:43 ngayong hapon ay inalis na ng PBOX ang naturang babala. Paliwanag ni PBOX Director Teresito Bacolcol, base sa kanilang sinusunod na standard operating procedure ay kinakailangan pang maghintay ng 2 oras mula sa pagkatapos ng oras na inaasahang pagdating ng alon bago tuluyang alisin ito. Sa inilabas na PBOX tsunami warning, maaaring dumating ang alon kanina sa pagitan ng 9:43 AM hanggang 11:43 AM. Ayon kay Director Bacolcol, ang Philippine Trench ang pinagmulan na naturang lindol. Base sa latest update ng PBOX, umabot na sa 220 ang bilang ng naitalang aftershock ng PBOX as of 2 PM. Mula sa bilang na ito, 11 ang naramdaman. Ang range ng lakas ng mga aftershock na naitala ay mula magnitude 1.3 na lindol. Naomi, paalala ng PBOX na dahil sa sunod-sunod na mga lindol para sa publiko, ang nangyaring lindol gaya ng nangyaring lindol sa Cebu, ang lindol kahapon sa La Union at ang lindol ngayon sa Davao Oriental ay hindi magkakakonekta. Naomi? Maraming salamat, Rod Lagusad. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of government's approach sa pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong Pilipino, nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng agarang tulong sa Davao Region matapos sumama ang magnitude 7.4 na lindol sa lugar. Nakapreposisyon na mahigit 103,000 na kahon ng family food packs, 5,000 kahon ng ready-to-eat food at nasa 30,000 na non-food items para agad na maipamahagi sa mga apektadong pamilya. Sa ngayon, tinitiyak ng DSWD ang patuloy na pagpapadala ng karagdagang relief items sa rehiyon para sa agad na pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa oras ng sakuna. Nagpaalala ang Department of Health na maging handa sa banta ng aftershock sa Davao kasunod ng pagtama ng malakas na lindol. Payo ng DOH, gumamit ng first aid kit kapag may sugat o galos sa katawan. Lumayo sa mga sirang gusali, nakalaylay na kuryente, lupang maaring gumuho at dalampasigan. Ihanda rin ang go bag kung sakaling lumikas dahil sa aftershocks. Manatiling nakaantabay sa mga anunsyo ng lokal na pamahalaan at PBOX. Bukas naman ang National Emergency Hotline 911 kung kinakailangang humingi ng tulong. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, Buyag Fiobagi. Magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Formal nang binuksan sa publiko noong 8 ng Oktubre taong kasalukuyan ang Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center sa bayan ng Dato Hofer Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ito ang kauna-unahan at pinakamataas na antas ng ospital sa loob ng BARM. Itinaas ang dating Maguindanao Provincial Hospital sa Level 3 Tertiary Hospital na ngayon ay may 350 bed capacity at maglilingkod sa mahigit 700,000 na mga residente ng Maguindanao. Ayon kay Dr. Hashimi Dilangalen, simbolo ito ng mas malayang otonomiya sa sektor ng kalusugan, habang tiniyak naman ni Dr. Muhammad Arif Bagindali na magpapatupad ang BRHMC ng zero billing policy para sa libreng serbisyong medikal sa lahat ng Bangsamoro. Samantala sa ibang balita, mariing kinondena ni Subsecretary Anton Lagdameo Jr. ang pagpatay sa isang Teduray leader na si Ramon Lupos sa bayan ng Dato Hofer Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon kay Lagdameo, ang krimen ay isang pag-atake sa kapayapaan at karapatan ng mga katutubong mamamayan. Nananawagan din ang OSAP ng mabilis at patas na hustisya para sa pinatay na Teduray leader. Nagpahayag naman ng suporta ang OSAP sa BARM leadership sa pagsasagawa ng masusing investigasyon. Tiniyak ng palasyong hindi matitinag ang pamahalaan sa hangarin nitong makamit ang tunay na inklusibong kapayapaan sa Mindanao. At yan ang mga balita ngayon dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw.
Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.